Salamat sa Diyos. Salamat sa bagong araw. Salamat sa bagong buwan. Salamat, Panginoon, sa bagong liwanagan. Salamat, pinubuli na namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagpapayuway sa Kristo ng Bagay na pagpapayuway. Ngayon, ang ito, Panginoon, pinubuli ka ang muling pagkabuhay ng butong ng bata. Wala siya, Panginoon, sa tulungan. Wala siya, O Diyos, sa grave o sa libingan. Narito siya. Piling ka namin, Panginoon, sa umaga ito. Salamat, salamat, salamat sa iyo. Pinubuli ka po namin. Pinadakila ka po namin naman. Oh, Jesus, we give you honor, we give you praise, give you glory. Oh, it's yours, Lord. You are Jesus, our counselor. You are the Alpha and Omega. You are the first and the last. You are the Lion of the tribe of Judah. You are the lily of the valley, the bright and morning star. Hallelujah, hallelujah. Give you honor, give you praise. Thank you, Lord, for this new life. Thank you, Lord, for this new day. Hallelujah, hallelujah. Somebody shout, hallelujah. Somebody clap your hands to the living God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Dakila ng Diyos sa ating Dakila na Panginoon. And the angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you are looking. For I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come! Come! Hindi tayo minaka-stay. Come! And see the place where he lay. Then, go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and tell his disciples that he is risen from the dead, and behold, 7 years. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall see, no, I have told you. And they departed quickly, sabi ng Bible, from the sepulchre, and with fear, great joy, and did run to bring his disciples word. Just imagine, brothers and sisters, kung gaano katindi ang ginawa ng Panginoon. The Lord Jesus Christ rose from the dead. So everything in the Bible fulfilled. Ito yung tumuldok sa lahat ng mga bagay. All of the promises of the Lord Jesus Christ. Ngayon, nakakamta na po natin, mga kapatid. Amen? Ito man yung huli nating service sa camp na ito. Gawin natin memorable ito, mga kapatid, sa ating pong pag-uwi. Mamaya, kalimutan muna natin ang almusal, kalimutan muna natin yung dagat. Let's focus first on the risen Lord. Let's focus first on the power of His resurrection. Let's focus first sa kaya gawin ng Diyos ang atin. Dahil buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Dakila ang ating Panginoon. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka naman, pinupuri. Pinupuri ka naman. Samahan ito maging pangunahan. Sa iyo ang paburing pagsamba. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Praise the Lord! Isang buhay na umaga sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang ating Diyos na tunay, madakila, at mabuti sa ating lahat. Mga kapatid, this morning, let's thank the Lord for the cross. Through the work of Jesus and those two simple beams of wood, binigyan na tayo ng eternal life. At ngayong umaga, let us not forget that Jesus, yung kanyang incredible sacrifice para sa ating lahat. Yung message doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ay nagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Mga kapatid, through His only begotten Son,
He conquered death and unlocked for us the path to eternity. The Lord's resurrection, mga kapatid, through the renewal brought us by your Spirit ng ating Panginoon. And this morning, rise up in the light of life. Isang malaking pagpapala ang sakripisyo na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Sa umaga nito, magpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, He deserves the highest praise. Walang ibang pangalan tayong sasambahin. Walang ibang pangalan tayong pupurihin. Walang ibang pangalan tayong dadakilahin. Kundi ang nag-iisang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay. Namatay at muling na buhay upang tubusin ang ating kasalanan. Mga kapatid, sa umaga nito, buhay na buhay na buhay ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Glory to Jesus! And before we start po ang ating pagpupuri samba, mga kapatid, I would like to encourage each and every one of us to focus our mind, our heart sa pagpupuri sa ating Panginoon. Gusto ko pong hilingin sa bawat isa sa atin na huwag mong sayangin, kapatid, ang pagkakataon ito na maramdaman mo ang presensya ng ating Panginoon. Let's welcome the presence of the Holy Spirit this morning. Hallelujah! Huwag kang mahiya, magpuri. Kung kailangan mo itaasan yung kamay sa ating Panginoon. Minsan sinabi ko na po, mga kapatid, wala pong tali ang ating mga kamay. Wala pong tali ang ating mga paa. Kaya malaya kang itaasan yung kamay, malaya kang ipadyak ang iyong paa, malaya kang isigaw ang iyong mga bibig sapagkat wala po yung cover, mga kapatid. Sabi nga, malaya ka sa umaga ito dahil merong Diyos na nagpalaya sa atin sa ating mga kasalanan. Hallelujah, hallelujah. Magpuri tayo sa ating dakilang Diyos. Oh, we glorify you, Jesus. We glorify you, Lord. Come on, church. Let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Hallelujah. When I
pagdiriwang para sa ating Panginoon, sa tagumpay na ito ng ating Panginoon para sa ating lahat. Amen? Remember, He broke the bands of death and rose from the grave as a conqueror. Amen? Amen. Let's celebrate. Purihin natin ang ating Panginoon patuloy. Glory to Jesus! Woo! Celebrate.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas at ating dakilang Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nandito tayo ngayon, mga kapatid, para hindi gisingin ang ating dakilang Panginoon. Siya ay bumangon mula sa mga patay almost 2,000 years ago. Nandito tayo para magdiwang dahil nangyari ang muling pagkabuhay. Yan ang Diyos na ating naglilingkuran ay nasa ating kalagitnaan. Hindi siya makakapagin na natili sa libingan. Siya'y nabuhay magmuli para bigyan tayo ng tagumpay sa buhay na ito. Hallelujah! Oh Jesus, oh Jesus. If you fully understand the power of the resurrection, this is big for us as Christians. Para sa ating mga kapatid, ito ang ultimate na inspirasyon sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Alam mo hindi sayang pagod, alam mo hindi sayang lahat ng ating mga pinagagawa dahil ang Panginoon Jesucristo na aking kinikilala at pinaglilingkuran, nakakakita, nakakaramdam sa lahat ng ating pong mga ginagawa. Hallelujah! Hallelujah! Glory! We are celebrating this big event. Jesus rose from the dead. And that empty tomb, according to the scripture, is a witness to the fulfillment of that promise. Destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. Tinupad po yun, mga kapatid ng ating Panginoon. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Bago tayo po, mga kapatid, buksan natin ang ating dalang Biblia. Dito sa Matthew chapter 28 and verse 6. And I will be preaching about the resurrection of Jesus this morning. Amen. Oh, late na yung alarm, mga kapatid. Nagising tayo lahat. Glory. He is not here, for He is risen. As He said, come, see the place where the Lord lay. Wala na siya dito. Siya'y bumangon na magmuli. Siya'y nabuhay mula sa mga patay. Tingnan niyo ang dati niyang inalalagyan. Wala na sa roon. Amen. Tayo po'y muko at manalangin. Dakilang Panginoon sa umaga nito. Kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat o Diyos sa lakas ng katawan. Kahit ng Panginoon sa loob ng 2 araw, our bodies, Lord, were beaten up because of the many activities that we did. That certainly, Father, reinforce our being a fellowship. But Lord, we are here. We are here, Father. Even if our bodies are weakened, our spirit within is being renewed every day because of your power, O God. Kaya Panginoon, patuloy ka namin sasambahin at purihin. At sa aming pong pakikinig sa pangangaral ng iyong mga salita, we ask you once again to move powerfully in our midst, O God. Hallelujah. Muli mong palakasin, muli mong hubugin, muli mong baguhin, O Diyos, ang bawat isa sa amin ngayong umaga. Salamat, Panginoon, namin ang itinataas at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Palampakan natin ang Panginoon. Glory to Jesus. Glory to your name. Napapaupo na po tayo, mga kapatid. Salamat sa ating dakilang Panginoon. Amen. Glory to God. Medyo siguro, nagpapasimula pa lang, mga kapatid, magising yung ating katawan. Kanina, pasado alas 4 pa lang, mga kapatid, nakala ko may nalulod pa naman sa dagat. Dahil, sabi ko, parang may ambulansya. Yung ating marshal, napakatapat sa kanilang tungkulin, mga kapatid. Nanggising talaga. Ang iba parang ayaw pang magising. Pero sunrise service ito, mga kapatid. Pagka naunahan tayo ng pagsikat ng araw, hindi na sunrise service. Nagpasimula si Pastor Noel ano pa lang? 5:28. Tinignan ko, mga kapatid, sa laptop ko, yung magsasalita siya rito. Wala pang 5:30, 5:28. Talagang
ang ating pong mga manggagawa on time, mga kapatid. Dahil sa mabuti ang Diyos at tapat siya sa ating lahat. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Pagising ko kanina umaga, was really trying to summon my body's strength. Feeling ko na-drain na talaga ng gusto yung aking katawan sa kakapangaral at sa kakaturo. Alam niyo na, hindi tayo katulad noon na medyo energetic pa. Ngayon parang tapos na tayo sa enerhiya. Isang pangangaral lang parang latang-lata ka na. Before, mga kapatid, sa umaga nagpiprints ako sa Novaliches, sa hapon sa pangarap, sa gabi, mga kapatid, sa Caloocan. Nakakapagmaneho pa ako pag-uwi sa bahay sa Bulacan. Pero ngayon, isang pangangaral lang, medyo kaya nararamdaman ko ang bawat isa sa atin. Parang hirap magpuri, hirap sumamba sa Panginoon. Pero atin pong pinipilit. Atin pong pinipilit. At alam niyo mga kapatid, isa sa epekto yan ng muling paghabuhay ng ating Panginoon mula sa mga patay. Dadaanan po natin yan. Ang resurrection, mga kapatid, yan yung cornerstone ng ating pong pananampalataya. Kung hindi nabuhay ang Panginoon sa mga patay, ang kanyang kamatayan ay isang trahedya lang. It was just a tragedy. It was a miserable and tragic death. Kung hindi siya nabuhay mula sa mga patay. Can you imagine? He was accused of something that he did not do. Siya po, mga kapatid, ay deliberately trinap at pagkatapos inakusahan ng kung ano-ano para lang makonvict siya sa kasalanang hindi naman niya ginawa. And eventually, ipinako siya sa krus. Kung hanggang doon lang siya at hindi siya nabuhay mula sa mga patay, it was tragic. Pero nabuhay siya mula sa mga patay, mga kapatid. Ang cross, hindi naging trahedya. Ang cross, mga kapatid, ay naging malaking tagumpay sa kanya, maging man sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Hindi lang siya namatay, sabi ng Biblia. Bumangon siya mula sa mga patay ayon sa kanyang ipinangako sa bawat isa. Alam nyo, siniraan ito ng maraming hindi mananampalataya sa kanya. During the 19th century, merong lumabas at naging popular. Ang tawag nila swoon theory, S-W-O-O-N, swoon theory. Ang Panginoon hindi daw namatay talaga. Siya ay nag-pass out lang, naging unconscious. Dahil sa trauma, dahil sa maraming dugong lumabas, dahil sa hagupit, dahil sa init, sabay-sabay at sama-sama na. Kaya ang Panginoon nag-pass out. Hindi talaga siya, mga kapatid, namatay. He was in a state of a coma. At nung siya ay pinasok na doon sa libingan, nagising siya, nakarecover siya, at siya ay nakalabas mula sa libingan. In fact, mga kapatid, yan yung nagsisirculate na storya sa Israel hanggang sa ngayon. Marami, mga kapatid, ang naniniwala sa ganyang teorya na hindi talaga namatay ang ating Panginoon. Kasama pa doon sa kwento ng mga gwardya na binayaran lang sila ng mga high priest at sinabing, hindi naman talaga namatay ang ating Panginoon. Ang mga disipulo niya dumating at ninakaw, mga kapatid, yung kanyang bangkay, and then revive nila ang ating Panginoon. That is the prevailing story even in Israel up to now. Pero alam niyo, mga kapatid, kahit saan mo tingnan, medically speaking, hindi uubra ang bagay na yon. Sa trauma dinanas ng ating Panginoon, sa dami ng dugong lumabas sa Kanya. I work in the medical field at alam ko, mga kapatid, kung ano ang nangyayari sa taong kulang na sa dugo. At ang Panginoon nilabasan ng maraming dugo. Sabihin na lang natin, siya ay nag-pass out. He was too weak in order to roll that big stone na kahit na, mga kapatid, sa kanyang kalakasan mag-isa, mahirap niyang gawin yun. Sa kanyang katawang tao, ilang gwardya ng Romano ang nag-roll sa batong yun para isara ang bibig ng kuwebang pinaglibingan sa kanya. Kahit na, mga kapatid, nagising ang ating Panginoon, hindi rin siya makakalabas dahil napakabigat ng batong yun. In addition, sa labas, mga kapatid, ng kuweba na pinaglibingan sa kanya, nandun ang mga Roman soldiers sa bukana nagbabantay. Paano siya makakalabas doon? Paano siya makakalusot doon? Imposible, mga kapatid. Imposible yung kanilang parada. Pinaratangan siya para lang maipako sa krus. Ngayon nabuhay siya magmuli, gumawa sila ng kwento para hadlangan lang talaga. Hallelujah, ang mensahe ng muli niyang pagkabuhay.
Buti na lang mga kapatid, may mga tapat na mananampalataya na naniwala at patuloy na nangaral hanggang sa makarating sa atin ngayon. Ang Diyos mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, hallelujah, bumangon mula sa mga patay. Praise the name of the Lord. Siya'y bumangon mula sa mga patay para po mga kapatid sa ating kaligtasan. At ngayon mga kapatid, atin pong isa-isahin ang kahalagahan ng pagkabuhay magmuli. Dahil ito ay life-changing na reality sa bawat isa sa atin. Unang-una mga kapatid, ang resurrection ay nagpupumpirma sa claim ng ating pong dakilang Panginoon. It confirms Jesus is who He said He was nung siya'y nagmi-ministeryo. Ang sabi ng Romans chapter 1 and verse 4, declared to be the Son of God with power by the resurrection from the dead. Declared the Son of God with power by the resurrection from the dead. Ang dami hong mga religious leaders na nag-claim na sila mga kapatid ay ipinadala ng Diyos. Si Muhammad, si Buddha, si Hari Krishna, sila lahat mga kapatid ay nangako ng magandang buhay pagkatapos ng kamatayan. Pero nung sila ay mamatay, nanatili sila sa libingan. Hindi na-resurrect si Muhammad, hindi na-resurrect si Buddha, hindi na-resurrect si Hari Krishna. Ang ating Panginoon lang talaga ang bumangon mula sa mga patay para i-validate ang lahat ng kanyang mga sinabi, ang lahat ng kanyang mga ipinangaral. Dahil kahit na mga kapatid, marami siyang magandang sinabi at nag-inspire at nag-motivate sa lahat ng kanyang mga followers sa kanyang 3.5 taong ministeryo. Kung hindi siya bumangon mula sa mga patay, lahat ng yun baliwala, lahat ng yun walang silbi. Pero bumangon siya mula sa mga patay, mga kapatid. Glory to Jesus. Katunayan, nung lalagutan ng hininga ang kanyang katawang tao, ang kanyang pagka-Diyos hindi naman pwedeng mamatay, mga kapatid. Nung inilibing ang kanyang katawang tao, ang kanyang pagka-Diyos hindi naman, mga kapatid, nanatili sa libingan. Ang sabi ng unang Pedro 3:18, ang Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, minsan lang nagpakahirap para sa ating mga kasalanan. Ang sabi mga kapatid, sa unang Pedro 3:18, at patuloy, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Verse 19, by which also He went and preached unto the spirits in prison. Nung ang kanyang katawang tao, mga kapatid, for 3 days and 3 nights nasa libingan, ang kanyang spirito, sabi ng Bible, ay pumasa ilalim dun sa kulungan na kung saan nandun ang mga kaluluwa mula pa sa panahon ni Noe. At pinangaralan niya ito. Pinangaralan niya ang mga kaluluwang ito. Hindi pangangaral para iligtas, pangangaral para konsensyahin. Dahil alam natin pagkatapos ng kamatayan, sarado na mga kapatid kung ano man chance na meron ng tao. Pinangaralan niya ang mga ito para ipadama sa kanila kung gaano katindi mga kapatid ang sakit at pait pagka ikay namatay nang wala sa Panginoon. Pinangaralan niya sila nang sa gayon mga kapatid makita nila kung ano yung malaking nawala sa kanila, ang pag-asa na ipinangako ng ating dakilang Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, nagpapasalamat tayo at nagdiriwang tayo dahil sa bago pa man dumating ang ating hangganan, bago pa dumating ang dulo ng ating buhay. Dahil sinabi ng Bible, itinakda sa isang tao ang minsan mamatay. At hindi period yun mga kapatid. Pagkatapos nito, sabi ng talata, may paghuhukom sa lahat na ng mga kapatid na nakasumpong tayo sa ating Panginoong Jesucristo bago dumating ang kamatayan, bago tuldukan ang ating makalupang buhay, nakasumpong at nakakilala tayo sa Kanya. Ngayon, hindi tayo natatakot sa kamatayan. Wala nang sting ang kamatayan. Sabi ng unang Korinto 15, hindi na tayo natatakot mamatay. Ba't yun yung mukha nyo mga kapatid? Parang terrified yung mukha nyo. Tinitingnan ko yung mga kapatid. Parang ang iba sa inyo nakanganga. At parang natatakot sa kamatayan. Naalala ko, nanonood ako noon pa mga kapatid sa Itbulaga. Biglang lumindol. Guest to lang nila noon si Herbert Bautista. At sabi ng mga kapatid, Diyos ko, huwag po muna. Natakot siya. May napanood ako mga kapatid sa Facebook, isang video sa loob ng isang aeroplano. Alam niyo, ang aeroplano minsan pagka pinufull yung air condition,
yung mist, parang usok yan na lumalabas eh. Siguro akala ng bata, sasabog ng aeroplano, napanood yun, sabi niya, "Wag mo na, Lord!" Sa loob ng aeroplano, "Wag mo na, Lord!" Pero para sa ating mga mananampalataya, para sa ating nakakilala sa Panginoong Jesucristo, we have overcome death. Atin na pong napagtagumpayan ng kamatayan. Wala nang sting, wala nang kamanda ang kamatayan para sa atin. Dahil meron tayong kumpiyansa, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon yan sa John 11, "Ako ang buhay at muling pagkabuhay. Sino man ang mananampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, bubuhayin ko siyang muli." Hallelujah! May muling pagkabuhay. Dahil ang ating Panginoon, mga kapatid, bumangon mula sa mga patay. At ang walang lamang libingan na nagpapatunay, mga kapatid, na siya ang anak ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, ang muling pagkabuhay ay naggagarantiya sa ating pong kaligtasan. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:17, "If Christ be not raised, your faith is vain, and ye are yet in your sins." Kung hindi nabuhay mula sa mga patay ang ating Panginoon, ang ating pananampalataya sa Kanya ay walang kabuluhan. Kung pasimulan natin sa verse 14, Mr. Grace, ganitong sinasabi, "And if Christ be not risen, then our faith or our preaching is vain, and your faith is also vain." Sabi ng Apostol Pablo, yung aming pangangaral ay walang kabuluhan. At ganun din naman yung inyong pananampalataya. Yung sigaw, yung pagod, yung hirap, lahat yun, sabi ni Apostol Pablo, walang kabuluhan. Manghina man ang iyong katawan, pawisan ka man, mabasa man ang iyong damit, sa katapangaral, magutom ka man, mapagod ka man, sa kakapahayag sa Panginoong Jesucristo, walang saysay yun, sabi niya, kung hindi siya bumangon mula sa mga patay. Ang kabaliktaran niyan, mga kapatid, ay napakaganda. At alam niyo na, mga kapatid, pagka ipinangaral natin ang salita ng Diyos, pagka ating ipinahayag ang Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Bible, hindi sa walang kabuluhan yun. Lahat ng yun may katipanang matatanggap galing sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Ang ating pananampalataya, sabi ng Biblia, mga kapatid, ay may kabuluhan. Dahil nananampalataya tayo sa Kanyang bumangon mula sa mga patay. May pag-asa po tayo, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon ay bumangon mula sa mga patay. Verse 15, "Yea, and we are found false witnesses of God." Tayo mga bulaang saksi ng Diyos. Kung ipinapangaral natin, siya ay mabubuhay maguli, pero hindi pala. Tayo ay mga bulaang mangangaral. Salamat na lang, mga kapatid. Hindi kami bulaang mangangaral. Dahil bumangon mula sa mga patay ang ating pong dakilang Panginoong Jesucristo. Because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If so be that the dead rise not. Verse 16. For if the dead rise not, then Christ is not raised. Verse 17. And if Christ be not raised, your faith is vain, and ye are yet in your sins. Ang pananampalataya mo ay walang kabuluhan at ikay nasa kasalanan mo pa rin. Dahil kahit na nabayubay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at kahit na dumaloy ang maraming dugo sa Kanya, alam niyo, mga kapatid, ang muling pagkabuhay, yun yung culmination sa plano ng kaligtasan ng ating pong dakilang Panginoong Jesucristo. Kahit siya'y namatay at tayo nagsisi, siya'y inilibing at tayo nabautismuhan, kung nanatili siya sa libingan, mga kapatid, wala hong pag-asa. Mananatili tayo sa libingan. Mananatiling nakalibing, mga kapatid, sa kasalanan ang ating pong mga kaluluwa. Pero sabi ng Bible, that first day of the week, that morning, according to the Scripture, Jesus Christ rose from the dead and He declared, you are free. He declared, you are saved. He declared, you are healed. He declared, you are blessed. Hallelujah, 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 Jesus. Verse 18, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Yung mga namatay sa paglilingkod sa Panginoon, wala na yun, mga kapatid. Sila ay mga kawala na. Alam yung mga Muslim, meron silang paniniwala na ang tao pag namatay, parang wala lang, mga kapatid. Matutunaw lang yung kanyang existence. Naniniwala sila, mga kapatid, na
Hanggang libingan lang talaga. Pero hindi eh. Meron pang kasunod, mga kapatid. Amen? Lahat nagsabi, praise the Lord. Yung mga mahal natin sa buhay. Kaya sa kumital, pagdating sa sementeryo, ating ipinapahayag sa pamilya, sa mga kaibigan, na may muling pagkabuhay. May reunion ulit sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw. Dahil sa makikita natin sila sa kaharian ng ating dakilang Panginoon. Verse 19, if in this life only we have hope in Christ. Kung sa buhay lang na ito, meron tayong pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Kung sa buhay lang na ito, kung ang ating pag-asa hanggang dito lang, sa buhay na ito, sa mundong ito lang, mga kapatid. Although maganda ang pag-asa, pag may pag-asa, sabi nila may buhay. Pero kung ang buhay hanggang dito lang, sa mundong ito, ang sabi, mga kapatid, we are of all men most miserable. Miserable tayo sa lahat ng tao. Kahit na may mga churchgoers na hindi pa nadudotrinahan, nagsisimba dahil sa mga benefits sa loob, mga kapatid, ng kaharian ng Diyos, kagalingan, pagpapala, kalayaan. Yun yung sabi ng Bible. Kung sa buhay na ito lang, mga kapatid, ang ating pag-asa sa Panginoon Jesucristo, miserable po tayo. Dahil ang lahat ng ito lilipas naman, mga kapatid. Pagalingin ka nga sa karamdaman mo, pagdating, mga kapatid, ng araw, mawawala naman ang kaluluwa mo. Ano pakinabang mo roon? Wala, mga kapatid. Walang kaligtasan, walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Pero sabi ng Biblia, hindi. Dahil sa nabuhay magmuli ang ating Panginoon at ang ating pag-asa, hindi lang sa mundong ito. Umaasa tayo araw-araw dahil sa ating dakilang Panginoon. Pero higit sa lahat, umaasa tayo, mga kapatid, na kung tayo ay babawian ng buhay bago siya dumating, bubuhayin niya tayong magmuli. At kung sakali man buhay pa tayo sa kanyang pagdating, isa tayo sa sasalubong sa kanya sa alapanan. Hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus! Glory to Jesus! Pangatlo, mga kapatid, resurrection gives us power for daily living. This is big. Resurrection gives us power for daily living. Sabi nga po sa Pablo sa 3 ng Pilipos, that I may know Him and the power of His resurrection. Ang muling pagkabuhay, mga kapatid, ay hindi lang pang eternidad, pati na rin sa buhay ngayon. It empowers us to overcome sin. Amen? It empowers us to walk in victory. It empowers us to live bodily. Dahil sa nabuhay magmuli ang ating pong dakilang Panginoon. Ang sabi ng Roma 8:11, kung may plastic gray sa screen habang aking binabasa, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, yun yung tinanggap natin kagabi. Amen? Sinampalatayan nyo ba, natanggap nyo kagabi ang Espiritu ng Diyos? Sabi ng Apostol Pablo, kung ang Espiritu ng Diyos ay nananaman, mga kapatid, sa inyo, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall quicken your mortal bodies. Ang ibig sabihin ng quicken dito, hindi yung buhayin dahil sa buhay pa naman yung ating katawang tao. Ang ating katawang lupa, buhay pa naman. Ang ibig sabihin to make it follow. Yung ating pong katawang lupa, katawang tao, mga kapatid, pasusunurin niya. At magsabing pasusunurin. Ang sabi dito, mga kapatid, He that raised up Christ from the dead shall make your body follow His will by the Spirit that dwells in you. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananangan sa atin. Kaya nakakaramdam tayo ng conviction, mga kapatid. Amen? Amen. Kung kayo pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos, kayo yung mga anak ng Diyos. Hindi ba, mga kapatid, nakakatuwa yun? Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, dahil nabuhay siya mula sa mga patay. Kaya, mga kapatid, bumalik siya sa anyong Espiritu. Kailangan, sabi niya, na ako'y umalis. Remember that conversation He has with His disciples? Sabi niya, I go away, but you can follow me. Nevertheless, I will ask the Father that He will send His Spirit to be your comforter. I will not leave you comfortless. I will come unto you. For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Sabi ng Bible. Ang kanyang Espiritu, mga kapatid, ang siyang nagdidikta sa buhay natin. Ngayon, born again na tayo.
Before, iba yung nagdidikta. Iba yung nagdidemand ng pagsunod sa atin. Ang sabi ng Romans chapter 8 and verse 2, konting bago tayo lang mga kapatid, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Merong law of sin and death. Pagkabatas ba kapatid, ano bang pagkakaintindi nyo sa batas? Pag may nabasa ang batas nagdidemand ng pagsunod. Hindi ba mga kapatid? Huwag kang magtapon. Abay, huwag kang magtapon. Dahil pag magtapon ka, nagtapon ka talaga. Yung ginagawa ng mga tao. Bawal umihi. Yun yung batas. The law is telling you something. And you need to obey. You need to do it. Ang tigas na talaga ng ulo ng mga Pilipino, mga kapatid. Sinusuway lagi ang batas. Hindi sinusunod ang batas. Kaya laging napapahamak dahil hindi sinusunod ang batas. Pero ang batas nagdidikta. Ang batas nagdidemand ng pagsunod. Nung tayo wala pa sa Panginoong Jesucristo, we were dictated by the law of sin. Kaya mga kapatid, wala tayong magawa sa sarili natin eh. Kasi ang nagdidemand ng pagsunod, ang batas ng kasalanan, ang batas ng kamatayan. Yung sinabi na Apostol Pablo sa Roma 7, yung mabuting bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Ang nagagawa ko yung masama. Yung masama na ayaw kong gawin, yun naman yung nagagawa ko. Ngayon alam ko na meron palang batas na gumagawa sa buhay ko. Ito yun, yung batas ng kasalanan at kamatayan. Pero sabi ng Bible, nung bumawa ng Panginoon mula sa mga patay, pinalaya niya tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. At ngayon, mga kapatid, nabubuhay tayo sa batas ng Espiritu. Dahil nabuhay ang Panginoon mula sa mga patay, it empowers us to live our daily lives in Him. Nandyan siya mga kapatid, buhay siya. I told you this before, nung nagkaroon ng debate ang mga paring Katoliko at saka ang mga born again. Naalala ko watching the TV show by Randy David, Public Forum. May inibitahan siyang isang babaeng Chinese-Filipino na dating Katoliko. Simple lang tanong niya, sabi niya, bakit ka na-born again? Ang sabi niya, kasi noon, ang Diyos kung nasa Katoliko pa ako, parang kwento lang. Parang kwento lang. Pero ngayon, ang Diyos buhay. Sabi niya, nararamdaman ko. Nakakausap ko, sabi niya. Sabi niya lang, talaga. Kasi ang ganda ng Tagalog ni Randy David. Tagalog na Tagalog yung mga kapatid sa kanyang programa. Talaga. Nakakausap mo siya. Hindi ba parang nagmumukha kang si Raulo? Pagka pinakausap mo yung wala, sabi niya, ay hindi. Hindi siya wala. Nandyan siya. Para sa mga mananampalataya, para sa mga katulad nating niligtas, para sa mga katulad nating pinananahanan ng banal na Espiritu Santo. I don't know with you, but for me, in my experience, I can feel Him. When I wake up in the morning, I can feel Him. Kanina nga mga kapatid, habang nagpupuri tayo, tapos nagpasimulang sumigat ng araw at tinatamaan ako mga kapatid para mag-oy, blessing galing sa ating Panginoon. Blessing galing sa dakilang Diyos. We always feel Him in our lives. Buhay ang Diyos, mga kapatid. Hindi ka nag-iisa pag lumalakad ka sa dilim. Hindi ka malulungkot dahil siya ang iyong kaagapay. Siya ang iyong tagapagaliw. Nandiyan ang ating dakilang Panginoon. You can derive strength from Him. Whenever you are weak, you can always call upon Him, and He will answer you according to the Scripture, and even show you great and mighty things according to Jeremiah that you haven't experienced yet. Dahil buhay ang ating dakilang Diyos. Kung hindi mo ba nasusubukan, subukan mo kapatid, pagganahin mo ang iyong pananampalataya, you are filled by the Holy Ghost. Tinanggap mo ang banal na Espiritu Santo. Pagganahin mo ang iyong pananampalataya. Walk by faith and not by sight. Huwag tayo naging pragmatis katulad sa sanlibutan. To see is to believe. Sa ating mga mananampalataya, we believe first, then we will see the move of God. Nag-operate tayo sa spiritual realm because of that. Kaya kahit na wala tayong makita, sabi ng Bible, faith is the substance of things hoped for. It is your faith that will substantiate the thing that you are hoping, and it is the evidence of things not seen.
Hindi mo pa nakikita, pero may ebidensya na. Ang ebidensya ang iyong pananampalataya. Para pag nakatanggap ka mga kapatid ng isang maliit na card galing sa post office at nagsasabi, may package ka galing sa kapatid mo sa abroad. Kahit wala pa yung actual na box, kahit wala pa yung box sa pintuan mga kapatid ng iyong bahay, alam mong meron kang box dahil ang ebidensya, yung maliit na card na natanggap mo galing sa post office. Ganyan ang ating pananampalataya. Ngayon, nasa Panginoong Jesucristo tayo. Wala pa man, pero nandyan na rin. Lord, kung ipinapanalangin mo na ang iyong asawang maliligtas, you have to envision it. Sabi ng Hebrews chapter 10, hold fast the profession of your faith without wavering, for He is faithful that promised. Kahit wala pa sa tabi mong asawa mo at nagpupuri sa Panginoon, envision Him worshiping with you because God is faithful. Kahit wala pa man, yung hinihingi mo sa Panginoon, tagumpay sa career, asawa man, boyfriend o girlfriend man, ipinapanalangin din yun mga kapatid. I-envision mo. May perfect will ang Panginoon mga kapatid. Although nag-ooperate tayo sa general will, pero may perfect will ang Panginoon. I told some of our young people here, katatapos ng kasal namin ni Mr. Jenny, pupunta kami mga kapatid ng Baguio, nasa Mines View Park kami, may bumusina sa aming cab driver, paglingon ko mga kapatid, hindi ko siya kilala gaano, pero kilala ni Mr. Jenny, dahil sa kasama niya sa church. Sabi, oy, brother, nandito ka? Dito ko nagkakapasok niya, oh, sis, nagdadrive ako ng car. It was like 5'10". Dark, tall, and handsome. 5'10". Sabi ni Sir Jenny, may pamilya ka na dito? Sabi niya, oh sis, sino ang pangasawa mo? Taga sa akin, sa church, sa Caloocan. Sabi niya, kilala mo yun sis? Parang sinuspend niya pa kami. Halika, punta tayo sa bahay. Pumunta kami mga kapatid sa Pakdalitin. Doon sa taas nung sasakyan natin ng kabayo, pag pumunta ng Baguio, sa taas doon sa nakatira. And lo and behold, pagbukas mga kapatid ng pintuan, ang lumabas mga kapatid, yung kapatiran nila maiksyan isang paa, tapos kuba pa mga kapatid. Yung kapatiran nila sa church. Sabi ni Jenny mga kapatid, buhay na si Lord ha? Ang pangalan mo guys na Tracy. Sabi ni Mr. Genesis, ang tindi ng pananampalataya mo, ang tindi ng prayer mo. Sabi niya, sis, ininuhod ko talaga siya sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, pagkalooban ng Diyos, hindi lang ikaw nakakaalam. Then yung lalaking yun, ilang beses na siya nanaginip, na naglalakad sila nung babae yung hawak kamay. At alam niyo mga kapatid, naramdaman niya ang pag-ibig. May kanta tayo, walang mahirap sa Diyos. Kaya kayo mga kadalagaan, huwag kayong makasiguro. Buhay ang Diyos. O balik na rin natin. Kayo mga kadalagahan, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot, buhay si Lord. Sino ang tatay na pagka tinitingnan? Sino ang nanay na pagka tinitingnan yung kanyang anak? Ang iniisip niya mga kapatid, kasamaan. Kaya kapahamakan ng kanyang anak. Siyempre, pag ikaw magulang, pag tinitingnan mo sana, pagdating ng araw, alam ko magiging doktor, magiging inhinyero, at sana mapapangasawa nito, mapagmahal at maayos. Ganyan ang mga magulang. Mas lalong mapagmahal naman ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus. Purihin ang ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Nawala na ako sa outline ko dahil dun sa patalastas na yun. Nagulo na yung aking pananaral, mga kapatid, dahil sa patalastas na yun. Pero balikan natin yung punto. Dahil sa nabuhay magmuli ang ating Panginoon, mga kapatid, tayo rin ay makakalakad na meron panibagong buhay sa Kanya. That's Romans chapter 6 and verse 4.
Inilibing tayong alakip niya sa bautismo. Therefore, we're buried with Him by baptism into death. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we should also walk in the newness of life. Purihin ang ating dakilang Panginoon. Isang malakas na palakpak sa mga kapatid. Galing ang ating dakilang Diyos. Si Mary, nung kausap ng ating Panginoon, mananampalataya siya. Kung sinabi ng Panginoon sa kanya, after Lazarus was dead, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Sabi ni Mary, alam ko naman Panginoon na bubuhayin mo si Lazarus pagdating ng araw ng pagkabuhay. It was so basic. The faith was so basic. She believed on the promises of our Lord that there will be a general resurrection, that our loved ones who died in the Lord will be resurrected. Pero sabi na no, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang sino man nananampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, kahit ko sa buhayin, bubuhayin ko siya, sabi ng Biblia. Binuhay ng Panginoon si Lazarus against medical realities. Ilang oras lang pagkatapos ng tao mamatay, nag-clot na yung kanyang mga dugo sa veins and arteries. Wala nang pag-asa mag-circulate na yun, mga kapatid. Patay ng utak, wala nang oxygen, patay na mga kapatid. Ang mga organs, wala na. Imposible na talaga. In fact, Lazarus started to be rotten, sabi ng Bible. Pagbukas mga kapatid ng libingan, nangamoy na nga eh. Nangamoy na nga. Nung lumabas siguro si Lazarus, may mga balot pa sa tela kasi ganun sila pag naglibing nun eh. Siguro walang lumapit. Walang nag-congratulate sa kanya dahil sa mga hindi mananampalataya, takot ang kanilang nararamdaman. Pero hindi tayo mga kapatid. Dahil ang Panginoon gumangon mula sa mga patay, may tagumpay po tayo sa buhay na ito. Gaano man ka-imposible sa mata ng tao ang ating pong sitwasyon, ang ating pong kalagayan nung na-diagnose na pancreatic cancer stage 4. Nag-metastasize na mga kapatid sa kanyang tawag dito, bahay bata. Ano sa Tagalog? Matres. Diyos ko, pares tayo mga kapatid, may brain fog. Umaga pa, hindi kayo makapag-isip. Nagpapatulong ako sa inyo. Hindi mga kababaihan natin. Hindi alam kung ang tawag ng pinaglagyan ninyo, ng inyong mga anak sa tiyan. Nag-metastasize na sa matres. May malaking bukol mga kapatid. Sinabi ng doktor sa kanya, tinapat siya. Ang survival rate nito ay 4%. 96% wala na. 4% na lang. Sabi niya, I'll take that 4%. I am one of the 4%. 96%. Mamamatay. 4% lang ang success rate. Ang survival rate. Sabi niya, I am part of that 4%. I believe that. I believe that. Sabi ng doktor, mga kapatid, sa kanyang pamilya, sa edad niya, may edad na sa Nancy, 70 na siya. Sa edad niya, nahirapan na siya makarecover. Nahirapan siya mag-survive. Pero sabi niya, I really believe in my heart that God has still a plan for me in the ministry. I believe that I'm part of the 4%. Yes. Nakapasyal pa siya sa atin, mga kapatid, kasama ni Pastor Fink. That time, nag-start na yung kanyang remission sa sakit niya. At ngayon, cancer-free na siya, mga kapatid. May kapatid rin tayo. Kasamahan kong nurse, mga kapatid, the same unit. Kasama ko sa unit sa endoscopy. Mula nang dumating kami sa New York, may cancer na siya. May cancer na siya. Mula ng 2012 na dumating kami roon, may colon cancer na siya. At yung cancer niya, mga kapatid, kumalat na sa kanyang katawan. Napuptera na siya sa baga. Ang baga niya, mga kapatid, isang part na lang ang nag-operate. Hirap na siyang huminga. Pero sa trabaho, nakanindi pa rin siya, very calm pagdating sa trabaho. Minsan siya yung charge nurse namin.
Makita mo mga kapatid, kahit na matindi ang pressure, fighter dahil nananalig, nananampalataya sa Diyos. Ilang beses na siyang sinubject sa trial na surgery dahil hindi pa ginawa yun. Nag-take ng medication na hindi pa approved, mga kapatid, ng agency sa government. Pero nananampalataya siya sa Diyos. Hanggang ngayon, mga kapatid, buhay pa rin siya. Nung umalis ako, na-confine siya, mga kapatid, sa hospital dahil hindi siya makakain, hindi niya malunok kahit tubig. Nagkaroon siya ng dysphagia, nilagyan namin siya, mga kapatid, ng stent sa esophagus para lang bumaba yung kanyang kinakain. And then, nahirapan siya huminga, tinanggusa sa hospital. Nung ililipat siya, mga kapatid, sa ICU, nakatubo siya. I wanted to pray. At sabi ng nurse, mga kapatid, parang kami iliniling yung nurse. Kahapon, ka-text ko, mga kapatid, ang asawa ko. Sabi ng nurse, ito na yata yung araw niya. Sabi daw ng nurse. Pero nag-monitor ko, mga kapatid, kagabi, tinext ng manager namin sa unit, which is one of our members sa church. Sabi niya, Perinet, Serinet, mga kapatid, isa itong kapatiran natin ng nurse din na kasama din namin sa unit. Sabi niya, Perinet, Delilah is more stable with her ABGs today. Yun yung nagdidetermine ng mga kapatid kung acidic ka, kaya mataas ang bicarbonate. Yung pH mo, that's arterial blood gas. Sabi niya, mga kapatid, stable yung kanyang ABGs. And she is on her way to recovery. Nagpinuntahan ko siya, mga kapatid, para ipag-pray dahil pinabaan mo kanyang sedation. Gising siya. Hindi siya makapagsalita dahil nakatubo siya. Nung nalaman niya doon ako, mga kapatid, umiyak siya. Sabi ko, huwag kang umiyak. Hindi ka pababayaan ni Lord. Wala akong paliwanag kung bakit nangyayari ito sa iyo. Although meron akong opinion, I can feel this. Sabi ko sa kanya, alam mo, bago siya pinag-pray, alam mo, dahil sa iyo, nai-encourage kami. Dahil sa iyo, sabi ko sa kanya, yung nasabi ni Pastor Noel, kung kausap mo yung kapatid mo sa Panginoon, akala mo, palalakasin ka niya pala, ikaw lumakas dahil mas matindi pa pala problema niya sa iyo. Sabi ko sa kanya, ganun kami, kapatid. Lumalakas kami dahil sa, kahit may problema kami, nakikita ka namin. Mas malaki ang iyong labanan, mas malaki ang iyong pinapasan, mas matindi ang iyong kinaharap. Pero nandiyan ka pa rin. Siguro ito yung dahilan. I might not be able to explain this to you, to your family, that they may understand. Hindi naman sa dista ng ating Panginoon, pero sa lahat ng bagay may plano ng Diyos. Hindi nag-ooperate ang Diyos in random. Hindi nag-ooperate ang Diyos na walang purpose. Ang Diyos laging may purpose, laging may focus, laging may plano ang Diyos, mga kapatid, pag nag-ooperate sa buhay natin. And whatever it is, ano man ito, mga kapatid, lahat ng yan ay para sa kabutihan natin. Dahil sabi ni Jeremias, diba, paborito natin yun. Ang plano ko sa inyo, sabi ng Panginoon, ay para sa ikatatagumpay ninyo, sabi ng Diyos. Dahil buhay ang ating dakilang Panginoon, may pinaguhugutan tayo, mga kapatid. I was able to talk to her before that, months before. Sabi ko, kumusta ka na? Sabi niya ko, Pastor, kahit ganito ang katawan, malakas yung pananalig ko sa Diyos. That's it. That's it, mga kapatid. Dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, makakaasa ka, kapatid. Makakaasa ka. Dahil ano man ang mangyari, alam mo, ang kamatayan hindi katapusan. Alam mo, meron pang eternal na buhay na inilaan sa atin ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa Filipos, for to me to live is Christ. For to me to live is Christ and to die is gain. Pag mananampalataya ka, walang masamang pagkalalagyan. Kung mabuhay ka, nakikristo ka. Kung mabuhay ka, walang problema. May kaagapay ka. May katulong ka, mga kapatid. May Diyos na laging sasaklolo sa iyo. Wala kang dapat ipangamba. Kahit bumagsak ang ekonomiya natin. Hindi tayo nabubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Sabi ng Bible, and my God shall, oh God! Woo! And my God shall supply all your needs. Not according to the government's economy. My God shall supply all your needs according to His riches in glory. According to His riches in glory. According to His riches
reign. Huwag kang mangamba. Sabi ni Haring David, I've never seen a righteous forsaken. Yes, wala akong nakitang matuwid na pinabayaan. Sabihin mo yan, wala akong nakitang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang mga anak magpapalimos ng tinapay. Hindi magpapalimos ng tinapay ay yung mga mark my word. Mark my word. Hindi ka papabayaan ni Lord. Hindi ka hahayaan ni Lord. The verse says the Lord will not suffer His children to famish. Hindi hahayaan ng Panginoon na magutom ang kanyang mga anak. Manampalataya ka sa kanya, mga kapatid. Unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng iyong mga pangangailangan idadagdag ng Panginoon sa mga spiritual blessings na natanggap mo na. Ang pinag-uusapan sa Matthew chapter 6 ay 3 basic needs ng tao. Ang mga ibon sa parang di naman naghahanap buhay yun, pero pinapakain ng Diyos pagkain. Hallelujah. Ang asong gubat, wala namang bahay yun, pero may nasisilungan tuwing tagulan. Si Solomon, kahit na naging bato at naging mayamang hari, hindi dinamtan ng kaganong kaganda sa parang. Yung basic nating pangangailangan, pagkain, damit at tirahan. Ito yung context ng 6:33 ng Book of Matthew. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, food, clothing, and shelter. We don't confess cars. We don't confess mansions. We confess these basic needs, Lord. At ang Diyos nangako sa ating mga kapatid, dahil bumangon siya mula sa mga patay, hindi ka magugutom, hindi ka magiging homeless. Yes! Hallelujah! Dahil pagpapalain ka ng ating pong dakilang Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos. Hallelujah! Glory to God! Glory to Jesus. In closing, mga kapatid, dahil nabuhay magmuli ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga pangako ay sigurado. At dahil sigurado ang kanyang mga pangako, dapat may response sa atin. Hindi dapat natin tinitake for granted ito. Kung minsan, mga kapatid, ang Diyos for emergency purposes lang sa tao eh. Pagka nasa alanganing sitwasyon o kalagayan, pagka nasa bingit ng kamatayan, sa kanang tumatawag sa Diyos. Interesado ang Diyos, mga kapatid, sa araw-araw na pamumuhay mo. May problema ka man o wala, tawag ka kay Lord. Makipag-usap ka sa Panginoon. That should be our response for His resurrection. Kita niyo, mga kapatid, sa Acts chapter 2, nang araw si Apostol Pedro, pagdating sa muling pagkabuhay, Acts chapter 2 and verse 32. Sa taas, sa 31, ang context niya, mga kapatid, resurrection din. Itaas muna natin sa 31. Ang sabi, mga kapatid niya, Apostol Pedro, he saying this before state of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Hindi nabulok ang katawan ng Panginoon sa libingan, dahil nabuhay siya magmuli. In verse 32, mga kapatid, this Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses. And then verse 37, when they heard this, sabi ng Bible, they were pricked in their heart and asked Peter and the rest of the apostles, what shall we do? Ano bang gagawin namin? Ngayong alam mong nabuhay magmuli ang ating Panginoon, ano ang response mo? Hindi ka pa susunod sa kanyang bumangon mula sa mga patay. Hindi ka pa susunod sa kanyang may hawak ng susi ng buhay at kamatayan. Hindi ka pa susunod sa kanyang sabi, ako ang Diyos at wala nang iba pa. Walang mahirap sa akin. Hindi ka pa maniniwala sa kanyang nagsabi, ako ang inyong tagapagaliw. Hindi ko kayo pababayaan. Siya ang ating tagapagtanggol, is our advocate. That's Hebrews chapter 3. Siya yung nagtatanggol sa atin, mga kapatid. Hindi ka mapapahamak. Pinagtatanggol ka ng ating Panginoon araw-araw. Dahil hindi siya nanatili sa libingan. Hallelujah! Siya gumangon mula sa mga patay. At siya kasama mo araw-araw. Hindi nagtatanggol ka ng ating Panginoon. You have no idea. You have no idea how many accidents that were prevented in your life. You have no idea. Wala kang
pagkaili-idiya mga kapatid? Ano yung mga bagay na hindi pinangyari ng Diyos sa iyo dahil mapapahama ka? Hindi mo ito nakita, hindi mo ito naranasan, pero ginagawa ng Diyos sa iyo araw-araw. Can you imagine mga kapatid, ang kaaway 24/7 nagtatrabaho para sirain ka lang? John chapter 10 and verse 10. Yan ang trabaho niya mga kapatid. Gusto niya nakawin ng blessing na ibibigay ng Diyos sa iyo. Gusto ka niyang puksain. Gusto ka niyang sirain. He is planning, he is operating every day, 24/7. Para lang mga kapatid mapahama ka. Pero ang Diyos nariyan lagi. Ang Diyos mga kapatid, kaagapay mo lagi, kasama mo lagi. At binabakuran ka niya, binabantayan ka niya, at hindi niya hinahayaan na ikaw ay mapahama. Hallelujah! Hallelujah! Kung ang Diyos na kapatid dito, isusuko mo pa ang buhay mo sa kanyang pinagtagumpayan, mga kapatid, ang kamatayan at libingan. Kaya mo bang ipaubaya sa kanya ang lahat? Sabi ng Panginoon to Apostle Peter, ilagak niyo sa akin ang lahat ng inyong mga kabalabagan. Ano man ito mga kapatid? Ano man ito? Hallelujah. Glory to God. Ang anxiety, yan yung mga worries natin sa mga hindi pa nangyayari. Kaya sabi ng Matthew chapter 6, don't worry for tomorrow. Let tomorrow worry for itself. Kasama mo ang ating dakilang Panginoon. Ang anxiety hindi para sa Diyos yan. Dahil meron tayong Diyos na may hawak ang kinabukasan. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, lahat ng bagay, mga kapatid, ay mapapangyari sa buhay po natin. Kaya mo bang pamuhay at maglingkod sa Panginoong bumangon mula sa mga patay? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Resurrection changes everything. He is not dead. Nalala ko before pandemic, naging sikat sa Amerika ang pelikula niya, God's Not Dead. Pero yung not, mga kapatid, isiningit lang sa taas. Kasi ang common perception at lumalawak na paniwala ng bagong henerasyon, wala namang Diyos. Karamihan sa nasa kolehiyo sa Amerika, mga atheist mo lang. Kung hindi man agnostics, mga atheists. Pero isinulong ng mga kabataan mananampalataya dito ang pelikula yun, God's Not Dead. It was powerful. Hindi pa tayo Diyos. Katunayan natin ito siya sa paglalagin namin. We celebrate the resurrection because of the message that somehow gave us hope. We celebrate resurrection because of the promise that it gives. We celebrate resurrection because our Lord is here. Whether you feel Him or not, ay nanangkot Kristo, Brother Jay. Maramdaman mo man siya o hindi, it doesn't change reality. It doesn't change the truth. Whether you're aware of His presence or not, whether you have the faith to really see in the spiritual realm, I do hope this morning God will open the eyes of your faith so that you will see the reality that God is not dead, He is alive, and He is with us this morning. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, nandito ang Diyos. He is our source.
Alam niyo mga kapatid, sa kanya nagagaling ang lahat ng bagay. Ano man ang pangangailangan mo ngayong umaga, nandito ang Diyos. Nandito ang Panginoon. At ito ang kanyang layunin, mga kapatid. Ito ang kanyang plano sa bawat isa sa atin. For I know, sabi niya, may plan for you. Plan to prosper. Ang plano niya, mga kapatid, pasaganain tayo. Sa spiritual na bagay, sa material na bagay. I have come that ye might have life, and that ye might have it more abundantly. Ang Panginoon hindi yung basta-basta lang, basta makaraos lang, basta mapangyari lang. Ang Panginoon, mga kapatid, iba. Ang Panginoon hindi tipid. Ang Panginoon sagana kung magpala. Put that in the bank because that's what the Bible says. Katanayan, mga kapatid, sa physical realm, gusto ng Panginoon, habang nabubuhay ka sa mundo ito, nag-i-enjoy ka. Yan sabi, mga kapatid, ng 1 Timothy chapter 6, who giveth all things for us to enjoy. Siya nagbibigay ng lahat ng bagay sa atin para ma-enjoy natin. At pagka nag-i-enjoy tayo, that's a big testimony. That's a testament to His faithfulness. That naman ang Diyos nag-i-enjoy tayo sa buhay na ito, mga kapatid. Yung mga bilyonaryo, hindi nakakagala dahil takot, mga kapatid, mamatay. Hindi tayo takot mamatay, mga kapatid. Ang mabuhay ni Kristo, ang mamatay na kumpay. Let's come before the presence of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Habang kumakanta ang ating pong mga worship team, let's meditate on the goodness of God and His grace that is so abounding in our lives. He is risen. He is risen from the dead. You are serving a risen Savior. Dalhin po natin ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Just come to Him. Just you and Him this morning. Makipag-fellowship ka sa Diyos. Make this relationship mutual and open. You
Panginoon, sa umaga nito, nalapit kami sa iyo, Diyos. Nagpapasalamat kami sa pag-asang ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, na binigyan mo ng meaning ang buhay namin. Noon, Panginoon, di namin alam kung saan kami pupunta. Wala kaming direksyon, O Diyos. Subalit nung dumating ka sa buhay namin, hindi lang sa binigyan mo ng direksyon ng aming buhay, binigyan mo pa ng kulay ang aming buhay, Panginoon. Ngayon, wala na kaming takot harapin ang bukas. Dahil narinig ka, Panginoon, at ikaw ang may hawak ng bukas. Panginoon, sa umaga nito, I'm going to pronounce your blessings to your people, God. In the name of Jesus, I pronounce blessings upon their lives, Lord. Solusyon sa problema financial, Panginoon. Makakabayad siya ng kanyang utang. Yes. Magpupromote siya sa kanyang trabaho. Tataasan ang kanyang sweldo. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hindi kami, Panginoon, buntot. Ulo kami, sabi mo, Panginoon. Kami ang mamumuna sa lahat ng magagandang bagay. Kaya naman sa umaga nito, Diyos, amin pong ipinapahayag at inaangkin ang katotohanan ito na ang iyong mga anak o Diyos hindi lang pinatawad bagkus pinagpalang mga anak pa sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, we speak against any form, any kind of illnesses, Father. Cancer po ito, Panginoon. Sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sa limang parte ng katawan, Panginoon. Ano nang bakit sakit ito ng Diyos, Panginoon? Walang mahirap sagot. Inaangkin namin ang nagalitan sa bawat isa. In the name of Jesus Christ of Nazareth, sa pangalan ni Jesus, kami namin ang kanayangan mula sa mga bisyo, Panginoon. Ano ang klaseng bisyo, Diyos? Inaangkin ko ang kalayan sa pangalan ni Jesus. Kalayaan mula sa alcohol, kalayaan mula sa sigarilyo, kalayaan mula sa pagbababae, kalayaan mula sa pagsusugal, Panginoon, kalayaan mula sa pagiging materyoso sa pananaw. In the name of Jesus, we break the chain of bondage sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa umaga nito, amin ang pinapasalamatan at pinupunin dahil sa mga pagpapalan nito, Panginoon, ay pinagkaloob mo ngayong umaga. In the name of Jesus, in the name of Jesus, and we will continue to praise you. We will continue to exalt you. We will continue to glorify you. We will continue to magnify your name around all the earth. We will enroll in our heart to be together. Hallelujah, hallelujah, glory to Jesus. Itataas na natin, Panginoon. Pupurihin na namin ang Diyos. At sasabayin na namin, Panginoon. Hallelujah! I've been to many camp meetings, family camp, youth camp. This one belongs here. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Hindi sayang ang tutuma, kapatid.
appraisal fee natin, sa lahat ng tinanggap natin, sa experiences natin dito, napakaliit lang ng halaga nun. Magpasimula na tayo mag-ipon sa susunod. Here's the good news. Here's the good news. God just impressed me with this. Here's the good news. He's a God of upgrades. What we experience here, what we receive here in this family camp, will be double this time. Mas meron pa tayong nararanasan, hindi natin naranasan ngayon kahit na busog tayo mga kapatid. Wala talaga akong pinangihinayanan. Wala mga kapatid. Glory to Jesus. Kahit na sumakit yung balangan ko sa kakaupo ng 18 hours sa aeroplano mo, wala akong pinagsisisihan mga kapatid. Oh God, hallelujah. To have this kind of fellowship with God and to fellowship with you, mga kapatid, is priceless. Huwihin na natin sa Panginoon. Glory to God. Umayo tayo sa kapayapaan ng ating dakilang Diyos. I think this will be our last service. May baptism tayo mga kapatid after breakfast. And then after that, it's free time, it's me time, it's you time, it's whatever. Glory. Ingat-ingat lang po tayo. Ingat-ingat lang tayo mga kapatid. Kung di ka marunong lumangoy, huwag kang magpasikat. Pagtampisaw ka na sa ilang pasikat, huwag ka lang ng tabo. Parehas tubig alat pa rin yun. Mahaba yung oras natin mga kapatid. I don't know if we're going to consume that. Pero sabi mga kapatid, pasagani kahapon, parang i-extend yata tayo ng stay natin dito mga kapatid. Lalo ng alas 2. Walang alas 2. Biniyaran? Okay lang. Si Mayan. Akala ko biniyaran si Mayan. Palapakan natin si Lord din sa mga kapatid.